Diyos. Di ba? Kasi nakilala nila ang Diyos. Itong mga tao nito, sinasabi nila matalino pero hindi nila nakilala. So may danger po doon. Ano? Pero nagtumutukoy lang po yun na ang tao ay may limitation. Gaano man kagaling, gaano man kahusay ang pag-invento, gaano man kahusay ang nalalaman, merong limitation at babagsak pa rin tayo sa pangangailangan, sa realidad na kailangan mo ang Diyos. Tingnan nyo, kaya bang imbentohin ng tao na maligtas niya yung sarili niya? Madala niya sa kabilang buhay. Di ba umi-invento yung tao yung, ano yung ini-invento ng tao yung, dati may palabas nun, back to the future. Di ba? Okay, nag-iimbento siya na makabalik siya sa dating panahon. Nag-iimbento siya na makagawa siya ng machine na makakapunta siya sa ibang panahon. Pero yan lang po ay isang pangarap na hindi magkakatotoo. Ano? Dahil wala pong ganun. Limited ang alam ng tao. Ang meron lang kakayahan po na sino po? Ang Diyos. Amen. So, why we should pray? Because we need God. Sabi niya dyan, pakiplas nga yung isang next slide please. And, sabi niya dyan, the God who never leaves you in times of trouble and difficulties. Okay. So may mga verse po ako nilagay dyan. Galing po yan sa English version. Madalas ang gamit ko po ESV. No? Hindi ko lang po alam kung ito pa ay New International NIV. Pero tingin ko po ito ay ESV translation. Sa verse 1 sabi niya, I am poor and needy. Okay. So kung titingnan po natin, no, yung tinatawag na, ang tawag din sa ano po natin, yung pag-ano po ng word, di ba? Pagsasaysay ng word, no, ng salita, ay inaano niya, inilalabas niya yung kanyang emotion. Ginamit niya yung word, I am poor and needy. Ito po ay ina-address niya doon sa kanyang, hindi sa present time na kalagayan niya na mahirap siya. It talks about yung kanyang pangangailangan sa Diyos. Nakailangan kita. No? Parang ganito, yung isang mahirap, yung less fortunate, yung mga mahirap na tao, di ba? Kapag may mayamang di ba? Kailangan nila ng pera, kailangan ng tulong. So, pinakita dito ni David, yung kanyang pangangailangan sa Diyos. Sabi niya dyan, sa verse 1, I am poor and needy. David is aware of his own weakness and limitations. Yan, alam ni David, may weakness siya, may limitation siya. Okay, ayun kagandahan kay David, no? Hindi siya nagre-rely sa strength ng kanyang kingdom, sa kanyang kakayahan, sa kanyang established at very strong na mga ang tawag dito na forces ng kanyang mga kawal. Siya ay nagre-rely sa kapangyarihan ng Diyos. At tinitignan niya yung sarili niya, no, na isa siyang siya ay nangangailangan ng tulong, no, ng Diyos. So aware po siya doon sa damdamin gano'n na sinasabi niya, Lord, wala akong magagawa kundi mo ako titulungan. Kailangan kita. Alam niyo po sa ano po ng prayer, dapat yung damdamin po natin. Kasi pag nagpe-pray po tayo, kapag nagpe-pray po tayo, ang pinag-uusapan po dyan natin is yung ating damdamin. Okay, yung damdamin po natin. Saan po nagagaling yung damdamin po natin? Okay. Saan po nagagaling yung damdamin nyo? Wala na pastor, basta lang dumadating. Lang ganun. Okay, meron kasi tayong puso. Amen? Yung ating pagkatao, doon sa ating puso, syempre hindi po yan physical heart. It talks about the spiritual heart of a person. Ang pusong spiritual ng tao. So doon po nanggagaling. Kapag nag-pray tayo, dapat sa kaibuturan ng ating puso, yun yung lumalabas sa ating bibig. Kasi kapag ang prayer mo is prayer na memorize,
prayer na paulit-ulit. Hindi ano yun eh, parang bukang bibig mo na yun eh. Di ba? Ang prayer dapat may lalim. Ang prayer dapat may emosyon. Kasi, iyan ay pakikipag-usap, yung ating tinutukoy na paano ka magiging totoo kapag nakikipag-usap ka sa isang tao. Ang tawag natin doon, heart to heart talk. The same with God. Pag sinabing heart to heart talk, kapag may kausap ka, kunyari, si Enan, nag-usap sila ni Maricar. Pag nag-usap sila ng heart to heart talk, anong ibig sabihin nun? Okay, baka naman sabihin nyo, love ka agad. Ano yan? About love yan? Hindi po. Pag sinabing heart to heart talk, ano yan? Ang ibig lang sabihin nun, pagiging totoo ng bawat isa sa pakikipag-usap na walang pagsisinungaling. Kasi bakit? Kasi bakit heart to heart talk kay Lord? Kasi kay Lord, wala ka namang maitatago. Amen? Magkukunwari ka pa ba? Diba? The more na ikaw ay nagkukunwari, sino ba ang masasaktan? Ikaw! Diba? Hindi ka nagpapakatotoo, ikaw ay nasasaktan. Ang tawag po doon, pretending ka lagi. Ay, okay ako. Diba? Pero durog na sa loob. Diba? Bes, kumusta ka na? Ay, okay lang ako. No problem. Pero yan alam yan, pagdating ng gabi. Eh, problema, no? Kaya yung word na ko, ang hirap po doon eh. Hindi mo talaga, alam mo talaga meaning ng kaya, pero ginagamit natin yung word na okay lang ako. Para lang, hindi, ang tawag dito kasi pinoprotektahan natin yung ano natin na hindi malaman na, diba? Okay, so ang ibig sabihin ng heart to heart talk is openness. Pagiging open, kung ano talaga yung nararamdaman mo. Isiwalat mo sa prayer, ganun po. Kung ano nararamdaman mo, kung may problema ka, kung may needs ka, sabihin mo sa Diyos, huwag kang mahiya. Kasi yung pagiging totoo, yan ang gusto ng Diyos. Amen. Kayo ba, gusto nyo ba na nakikipag-usap sa inyo, hindi naman totoo? Sa kaibigan nyo, kakausapin kayo, puro, di ba, sabihin, puro ka plastic lang ang sinasabi po. Di ba, ayaw nga natin plastic kasi pag sinabing plastic, hindi siya totoo. Kailangan natin maging totoo. Kasi pagiging totoo, yun yung tama. It builds relationship, no? Na nagpapaganda, nagiging intimacy ang relationship kapag mayroong tinatawag na pagiging totoo ng puso ng bawat isa. Okay? Hello? So si David, ang tawag dito, napaka-totoo niya. Hindi siya nagtatago. Hindi siya hindi siya nag-pretend. Kung ano yung nararamdaman niya, sinasabi niya sa Diyos. That's prayer. Yan yung kailangan ng pananalangin. Wala tayong itatago, sabihin mo sa Diyos. Diba? Kasi ang ano lang natin, ito yung napansin ko eh. Sa mga tao na practice nilang na prayer is yung prayer ng para ka lang humihingi ng pera sa mayaman. Alam nyo, hindi dapat ganun yung content ng prayer para lang tayong, parang ang Diyos bangko. Parang ang Diyos lang siya kapag may kailangan ka. Pero kapag okay ka na, i-check-wera mo na si Lord, hindi po ganon. Ang relationship, ang prayer, na kailangan po natin, ito yung panalangin na kailangan natin ng Diyos kasi may relasyon tayo sa Kanya. Amen. Si David may relasyon sa Diyos. Bakit? Kasi sumusunod siya sa salita ng Diyos. Pinamumuhay niya ang salita ng Diyos. May pananampalataya siya. Kinikilala niya ang Diyos. Kaya kapag nag-pray siya, totoo sa kanyang puso. Dahil alam niya, nakikita ng Diyos sa kanyang puso. At binabanggit niya, malilaman ang kanyang puso. The best prayer, ano po kung alam niyo kung ano, ay yung panalangin na totoo, galing sa puso, walang pagkukunwari. Kapag ang prayer po natin gano'n, ang dami mong masasabi. Kasi bakit? Kasi kapag galing dito, umaakyat po yan, binubukan ng ating bibig, sinasabi po natin kung ano yung galing po sa ating puso. Tingnan nyo kapag malalim ang prayer mo. Kapag totoo ang prayer mo, iba yung panalangin mo. Tama mo ba? Hindi routine. No? Huwag ka mag-pray na, Lord, di ba, kailangan ko ng ganito, Lord, ingatan mo po ako. Okay naman yun eh. Pero laliman mo. Kasi hindi lang yun yung masasabi mo. Kapag ang prayer mo malalim,
Di ba? Gagabayan ka lang sa prayer? Holy Spirit. At kapag ang prayer mo ay lead ng Holy Spirit, ililid ka ng Holy Spirit hindi lang sa pangangailangan mo. Ano yun? Ililid ka ng Holy Spirit sa prayer sa lead ng mga tao. Personal lead mo at lead ng mga tao. Kasi bakit? Kasi yung prayer mo totoo. Kaya nakakapag-work ang Diyos, ang Holy Spirit. Alam niyo, nakakapag-work lang ang Holy Spirit. Kapag yung prayer natin totoo talaga. Galing sa puso. Kapag ang prayer natin routine na lang, ganito, puro hingi lang sa Diyos, puro hingi. Di ba? Parang there's something wrong. So, kailangan galing sa puso. Kapag umarap tayo sa Diyos, puso po pinag-uusapan. Puso sa puso. Hindi po nguso sa nguso. Pag nguso sa nguso, puro lang pretend yan, puro lang hindi totoo. Di ba? Okay. Pag puso sa puso, pagiging totoo, tinutukoy po rito. So David is aware of his own weakness and limitation, and he laid his struggle, sabi niya dyan, okay, and he laid his struggle before the Lord in prayer. Inilagay niya sa kamay ng Diyos, ibinigay niya sa Diyos yung lahat ng nararamdaman niyang bagabag, hirap sa pananayamin. Kaya pag nag-pray ka, dapat totoo. At pinag-pray mo, bahala na si Lord. Ang tatrabawin mo na, kailangan mong gawin, ay sumunod sa Lord. Amen. Huwag mo nalalahanin. Minsan kasi nag-pray ka na, tapos isip ka pa rin ng isip eh. Di ba? Isipin mo, nakarating pa sa langit yun. Nakarating pa sa Diyos yung prayer mo. Eh, nasa sa'yo yun. Ano ba klaseng panalangin ang ginawa mo? Basta sinabi ng Biblia, kapag kayo tumawag sa pangalan ko, ako ay tutugon. Okay. So ano naman yung tinutukoy ko kapag kayo'y tumawag? Ang gusto ng Diyos, totoo. Kasi tinutukoy niya doon, bayan niya. Ang problema kasi ng bayan, hindi magiging totoo. Di ba? Kaya nga sabi ng Diyos, pag sinasambay niyo sa akin, ay ano, di ba? Ano ang tawag doon? Hindi totoo. Palamuti lang. Sabi niya. Hindi totoo. Dumatawag kayo sa akin, pero malayo yung puso niyo sa akin. Kasi mahalaga kay Lord yung puso po natin. At si David sa kanyang pananalangin, totoo yung panalangin niya. Kung ano yung nararamdaman niya, sinasabi niya sa Diyos. Pangalawa, sabi niya dyan, okay, who trust in you. He did not rely on his own ability, but rather trust God. Hindi siya nangahawakan sa kanyang kakayahan. Kasi yan po yung problema, no? Yung mga dating king, makikita natin pag binasa natin Bible, una, okay naman. Pero nung lumakas yung kanyang kaharian, kasi i-bless siya ni Lord eh. Tutulungan siya ni Lord para maging gano'n. Nung na-equip, yung lumago yung kaharian, nakalimutan naman ng Diyos, sila na ngayon yung kumontrol, hindi na sinasangguni sa Diyos, ano yung nangyayari? Bagsak. Okay. So, he did not rely on his own ability, but rather trust God. So si David, ganyan po yung katangian niya. Kahit may kakayanan siya, kahit magaling siya, pero si Lord sa buhay niya ang pinaka-magaling. Pinaka-may kakayahan. Kasi yung kakayahan natin, pwedeng maging daan din yan para hindi na tayo magtiwala sa Diyos. Alam niyo mga Kristiyano, minsan ito yung minsan problema po sa atin. Pag maliit na bagay, ano ginagawa natin? Hindi na sinasangguni kay Lord. Kaya mo na eh. Di ba? Bakit? Diyos mo lang ba siya kapag may malaking problema ka? Kilala mo lang ba siya kapag may malaking problema ka? Ay, may malaking problema? Hindi. Ang pagkilala po natin dyan sa Diyos ay based on relationship po natin sa Kanya. Every day, small things, pinagkakatiwala natin. Kahit sabihin kaya natin, kailangan natin si Lord ang gumagabay. Si Lord ang kumikilos para maging smooth, para maging maayos po lahat. Verse 3. Ayan. Sabi niya, have mercy on me. David knew that God's answer to his prayer. Okay, bigyan niyo po ako ng time kanina. Haba ng tinitignan ko yung kanina. Okay, wala pa po akong parang umabot yata tayo ng ano ba yun? 10:25, no? Okay, kala niyo, hindi ko tinitignan Tinitignan ko kasi. Mag-message ko mamaya. Okay. So, mahirap na, bibilisan ko masyado. Sayang po yung ating message. Sana po tayo
Pangatlo, yan. Have mercy on me. Biruin nyo, no? Di ba? Ganito katindi mag-pray si David. Napaka-emotional, napaka-intentional ng prayer niya. Na, Lord, have mercy on me. David knew that God's answer to his prayer was manifestation of pure grace. Sa biyaya lamang siya ng Diyos umaasa. Ano? At ito yung longing niya lagi, Lord, have mercy on me. Tulungan mo ako, mahabag ka sa akin. Ano? Yan po yung tinatawag natin na pag-express ng emosyon. Alam niyo yung mga Pilipino, ang tawag dyan, parang yung makata. Di ba dati meron po tayong balantasan? Yun ba? Ewan ko, yung new generation, di na alam yun eh. Alam niyo pa ba yun, mga new generation, yung balantasan? Yes. Di nga. Okay, balantasan sa radyo, meron po yan, di ba? Balantasan, inaabangan ko yun eh. Paborito ko yung bata ko eh. Tapos meron nga hatol. Ewan ko, ano yung tawag sa hatol? Lakandula ba? Tama po ba, lakandula? Hindi ko na matandaan eh. Siya yung parang siya yung mag-aano kung sino yung mananalo. Okay, expression ng yun, no? Yung makata, yung pagiging... Ang mga Hudyo po kasi, sagana po sa ganon. Maano sila sa pag-express ng kanilang mga damdamin. At isa na po yun, si Haring David, sa pag-express ng kanyang damdamin na kinikilala niya ang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, kailangan natin ang biyaya ng Diyos sa lahat ng ating gagawin. Hindi tayo nagre-rely sa kung dami nating ipon, dami nating pera, nakapagpundar na ako ng bahay, meron na akong ipon sa bangko, ang ganda ng trabaho ko. Hindi ka makapag-relate doon kasi sa isang iglap, wala yan. Pero yung Diyos mo, hindi mawawala. At yung mga bagay na yun, siya rin yung nagbibigay. Alam nyo, minsan ng Diyos, nag-aano sa atin eh. Kaya kami sa pinapadala ng problema, kaya kami sa pinapadala ng pagsubok, para kanya makorek. Minsan kasi hindi mo na hindi mo na napapansin eh. Di ba? Tapos may mangyayari sa iyo, doon ka lang nakakapag-isip. Doon ka lang nakakapag-nilay-nilay na nakalimutan ko na pala ang Diyos, which is the tendency of a person. Tendency po yan ng person. Kaya minsan may mga nangyayari, medyo bakit yung mga disaster na dumarating? Pag may disaster, nakakaalala ang Diyos. Di ba? Kasi bakit? Nagpapahiwatig din ng Diyos. Gumagamit siya ng mga paraan para magpaunawa sa atin na kailangan natin siya. Amen. So, verse 5, ano ba sabi? Okay? Tama ba? Ayan, tama. Verse 5. Abounding in? Okay, Pastor Manny Castro, speaker. Okay. Ayan. Salamat po, Ate Tetay. Verse 4 pa. Okay. So, abounding. Hindi, verse 5 po yan. Napalitan mo ba? Parehas kung verse 5. Yan. Sige, okay na, okay na. Okay na yan. Tama din yan. Ayan, sige. Abounding in love. Tama, magkapares naman dito. Sabi niya dyan, the special love of God has for those in covenant with Him. Okay. So, ano ba yung covenant po nila noon? Diba? May covenant ang Diyos sa ano ba tinitawan yung may covenant ang Diyos sa Israel. Pero sa panahon po natin, meron ba tayong covenant kay Lord? Hindi makasagot po yung mga Kristyano. Meron tayong new covenant with Jesus Christ. Kaya nga, new covenant. Hindi tayo tali yung mga covenant natin dahil yun po ay particularly sa ano po ng mga Hudyo. Pero yung mga principles po doon sa covenant, which is yung pagsunod sa Diyos, hanggang ngayon, kasama po yun, hindi na mawala, hindi na mamatay. Kasi yung mga kautosan kaya inutos para sumunod, tama mo ba? Hello? Hindi naman ibibigay yung kautosan para i-inform lang eh. Ang reason kaya binigay yung kautosan para sumunod, para maging tapat, para mapabuti. So kahit all yan, di ba? Sa panahon natin, same. Kailangan natin gawin. May new covenant kasi bakit? By grace of God. Amen. Hello. So may covenant tayo kay Lord. May covenant si Lord. Sa lahat ng mga sumampalataya sa Kanya, merong covenant si Lord.
Na yung ginawa ni Jesus Christ para sa iyo. Na yung pagiging anak para sa iyo. Di ba sinabi doon? John 1:12, na tayo ay lahat ng nanalig at tumanggap sa Kanya, binigay ng karapatang maging anak ng Diyos. Hello? Actually, madalas ang tinatawag lang sa mga sa Israelita, my people eh. Pero dito sa New Covenant, ang tawag, Son of God, my Son. Hello! Kasi yung grace ng Diyos ay sumagana. Panahon po natin. So, abounding in love. No? The special love God has for those in covenant with Him. Baka naman sabihin natin, Pastor, sa ano lang yan? May covenant po tayo ngayon. Dapat panatilihin natin yung covenant na yun. Yung iyong pagiging mananampalataya. Nung tumanggap ka kay Kristo. Yung new covenant ay natanggap mo. Yun yung puno ng biyaya ng Diyos. Amen. Yun dapat alagaan po natin at panatilihin. Sabi niya rito, sumunod po, to all who call to you. God does not forgive indiscriminately. He forgives those who turn to Him in repentance. Alam niyo po, ang Diyos mapagpatawad. Di ba? Ang gusto lang ng Diyos, lumalapit ang tao. Kasi ayaw ng Diyos, mabuhay ka sa kasalanan, pero anak ka niya. Mahirap po yun. Kayo po ba papayag kayo, anak niyo na bubuhay sa kasalanan, pero hindi niyo tinutuwid? Sasabihin niyo na magulang, bahala siya sa buhay niya. Malaki na siya. Hindi ka responsableng nanay. Hindi ka responsableng tatay. Kasi kahit lumaki man yan, o magkapamilya man yan, anak mo pa rin yan. May responsibilidad ka pa rin na kapag nagkakamali ang anak mo, ay dapat mo ituwid. So yung lahat ng tumatawag sa Diyos, talagang inaayos ng Diyos yung buhay. Amen. At kasama dyan yung pagtulong ng Diyos, at yung paglapit sa Diyos, paghingi ng tawad ng tao, ay makikita po natin na ang Diyos ay tumutugon. Amen. So pangalawa po, dito po sa ating pag-aaral, dito po tayo magtatapos. We should pray because He is the true God. We should pray because He is the true God. Okay, nagahang. So yun po yun. We should pray because He is the true God. Okay, verse 8 to 17. The Almighty God that will never compare to anyone. Ayan, okay, salamat. Ate Tets. Okay, nalagyan ba ng verse yan? Okay, so mamaya, i-click po natin yung mga verse, no? So, the Almighty God that will never compare to anyone. So, binanggit dito ni Haring David, hindi ka, di ba? O hindi may papantay sa iyo at sino bang Diyos. Yung ginamit na God's mo doon is small letter. Kasi bakit? Ang tinutukoy doon, hindi naman kasi yung mga totoong Diyos. Mga Diyos-Diyos na tawag po doon na kinikilala ng ibang tao, particularly ng kalaban ng bansang Israel. Kasi sila po ay mga paganismo o yung tinatawag na mga naniniwala, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, ang Diyos niya ay buhay, si Yahweh. Sabi niya, among gods, yan pala sa verse 8, nakalagay po ba dyan, no? Among gods, there is none like you, O Lord. No deeds can compare with you. Wala siyang katulad. Ano? Kasi yung Diyos po natin, totoong Diyos, tumutugon, buhay. Amen. Tutulungan ka niya. Kung kapag yung tumawag, hindi ka niya ipapahiya. Ang kailangan lang, maging totoo yung puso natin sa ating pagharap sa Kanya. Amen. Baka naman pag umaharap ka, sinisisi mo, Lord, ito po kasing kapitbahay ko. Ito po kasi, Lord, na kakilala ko, ganito, ganyan. No, kapag kaharap mo si Lord, ang buhay mo ang naka-expose, hindi buhay ng ibang tao. Bakit kapag nagpe-pray ka, yung pinapansin mo yung buhay ng iba, buhay mo ang ine-x-ray ni Lord. Buhay mo ang nasa harap ni Lord. Pag nakipag-usap kay Lord, pinag-uusapan niyo doon yung buhay mo, hindi iba. Okay, hello. Pagiging arrogante po yung pagkaganon. So among gods, there's no one like you, O Lord. No deeds can compare with you. So tingnan po natin yung tatlong bagay po nito. Marvelous God. Okay. Ano po ba na ibig sabihin ng marvelous?
Ano ba yan? Kahanga-hanga. Kamangha-mangha. Ayan, ano? Kamangha-mangha. Worthy to be praised, karapat-dapat na sambahin, loving God. Maki-click nga po yung mga verse na nakalagay po dyan at atin pong tingnan. May mga kinuha po akong verse na okay. Sabi ko lang. Okay, basahin niyo na lang po. Actually, maganda po yung mga laman po niyan, no? Actually, dalawang ano po yan. Verse, Chronicles chapter 16. Baka meron dyan, baka pwedeng tingnan lang po natin, no? Kasi First Chronicles chapter 16, 24 para ma-highlight lang po natin. Okay, ang akala pala ni Pastor ay nagila. Sabi ko lagyan ng verse. Okay, sige po, habang tinitingnan po, ito po yung mahalaga, na makikita po natin sa pananalangin. Hindi yung estado ng kalagayan po natin pinag-uusapan. Kasi, nagkakaroon tayo ng pride pagka gano'n eh. Kapag umaharap ka sa Diyos, isipin mo na ang iyong sarili ay walang magagawa. Na kapag umaharap ka sa isipin mo na yung sarili ay nangangailangan ng tulong. Isipin mo na kapag umaharap ka sa Diyos na kailangan mo yung kanyang paggawa, paggalaw, pagkilos, pagsama sa iyo. Ganun po dapat yung ating, okay. So, ipahayag sa bansa. Ayan, sige, Tagalog na lang para kaintindihan. Pilipino naman tayo. Okay, ipahayag sa mga bansa ang kanyang kaluwalhatian. So, marvelous, yung nakalagay po dyan sa English, Sabihin sa mga tao, gawa niyang makapangyarihan. Amen. So, ito po yung, tingnan niyo po si David, pag nagpe-pray. Ano yung kino-quote niyang mga, pinapahayag niya yung kabutihan, yung marvelous things, yung character ng Diyos. Tingnan niyo, pag nagbabasa kayo, lagi siya merong mga highlights about sa ginawa ng Diyos, about kung sino siya, kung ano yung kanyang kakayahan. Yan po yung marvelous thing. Kasi siya yung Diyos na buhay at makapangyarihan. Pangalawa po, yan, baka worthy to be praised. Ayan. So, sige, kahit hindi na siguro, may makakaintindihan naman tayo. So, worthy to be praised. Ano ba yung sabihin ng worthy to be praised? Dapat na prayin. Okay, ito. Tama ba? Yan, tama. Si Yahweh ay dakila at karapat-dapat papurihan siya at higit sa mga Diyos ng buong sanlibutan. Kasi yung sanlibutan, daming kinikilala. Hanggang ngayon nga di ba? Daming kinikilala ng Diyos, pero yung isang Diyos lang ang totoo. Si Yahweh. Amen. Yung ating Diyos na sinasamba at Diyos na buhay. At siya ay karapat-dapat sa ating papuri, sa ating pagsamba. Siya ay karapat-dapat sa ating mga panalangin. Amen. Natawagan dahil siya ay mabuti. Last verse. Dito po tayo magtatapos. Okay. So ito po, common verse po yan. Sige, sabihin ko na lang. Okay. Ano po yung nakalagay sa Lamentation? Chapter 3, verse 22. The alam niyo yan eh. Diba? The steadfast love of the Lord, and then, di ba? Never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Diba? Katayin nga natin bago tayo magtapos po. Pwede ba natin kantayin? Okay, kantayin nyo na lang dyan. Kantayin natin. Round to the sing. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord, great is thy faithfulness. Alam niyo po ang Diyos, yung kanyang pag-ibig po sa atin, hindi nagbabago. Sa anumang kalagayan ng buhay mo ngayon, ano man yung nararanasan mo, ano man yung mga problema mo,
ano man yung mga kinakaharap mo, meron tayong Diyos na handang makinig sa laman ng iyong puso na iyong sasabihin. Merong Diyos na handa kang tulungan na alisin sa iyong sitwasyon para baguhin, para ikaw ay pagpalain, para iayos yung buhay mo. Merong Diyos na tutulong sa iyo na yung kanyang pag-ibig kailanman ay hindi magbabago. Ang Diyos na ito ay nangangailangan ng ating pagtawag. Hinihintay niya yung pagtawag natin. Hinihintay niya lagi yung ating mga panalangin. Mahal na mahal tayo ng Diyos, pero minsan, yung nagmamahal sa atin, kung sino pa ang nagmamahal, siya pa ang pinakalimutan. Napakasakit, di ba? Di ba? Naranasan mo na ba, di ba? Nagmahal ka ng totoo, tapos iiwan ka. Anong pakiramdam, kapatid? Ang sakit! Di ba? Pero si Lord, mga kapatid, gusto kong sabihin po sa inyo, ganda ng background. Si Lord, parang papadulot. Ito, real talk po ito, no? Pero si Lord, sa totoo lang po, hindi nagbabago yung pagmamahal niya sa atin. Amen? Yung ating pinag-aaralan, nagkamali ito eh. Diba sa buhay ni David? Pero hindi siya kinilimutan ng Diyos. Kasi, the steadfast love of the Lord never ceases. Maaaring nakakalimutan mo ang Diyos kapag umasenso ka, kapag nalimang ka, gumanda yung buhay mo, kulang ka na sa prayer. Pero gusto ko sabihin sa iyo, pag kulang ka man, makalimutan mo man siya, hindi ka niya makakalimutan. Inaasam-asam pa rin ng Diyos yung, kailan kaya tatawag yung anak ko? Di ba? Gusto ng Diyos, lagi mo siyang kinakausap. Gusto ng Diyos, lagi kang tumatawag. Kasi masaya ang Diyos na naaayos niya yung buhay natin. Masaya ang Diyos na nakikialam siya sa buhay natin. Dahil yun naman yung totoo, may pakialam siya sa buhay mo. Siya yung nag-aayos. Pero ano naman natin gawin kapag may problema lang tayo, wasak tayo, doon tayo nagpapapunta para magpaayos. Kapatid, ang gusto ng Diyos everyday, tumatawag tayo. Kasi may relasyon tayo sa Kanya. Ang relasyon ay napakahalaga. At ang sa relasyon, mayroong pakikipag-usap. At habang tayo ay nananalangin po sa Kanya, mas pinapalarin ng Diyos yung saya, mas pinapalarin ng Diyos yung ating relasyon, mas pinapalalim ng Diyos yung ating devotion sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung ang prayer mo, aandap-andap, it's time na ang prayer mo, pasiglahin mo. Kasi naghihintay sa iyo, sa bawat panalangin mo, yung totoong nagmamahal sa iyo. Ito yung Diyos na nagsabi sa iyo na hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Pagpalain po tayo ng Diyos sa umaga po ito. Tayo po lahat ay magsitayo. Tayo po ay manalangin. Lord, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang aming mga panalangin, kahit na Lord, nung panahon na hindi kami tapat po sa iyo, Lord, ikaw ay nakikinig. Kasi tapat ka sa iyong mga pangako. Kahit may mga panahon, Lord, nakalimutan ka namin. Tapos pagwasak kami, pag may problema kami, lumalapit kami sa iyo. Lord, hindi mo kami sinusumbatan kasi mahal mo kami. Lord, ikaw yung totoong nagmamahal. Ikaw yung totoong tumutulong po sa amin. Ang nais mo lang, Lord, na lagi ka namin kausapin. Dahil ikaw yung may concern. Ikaw yung lumikha sa amin. Ikaw yung nagligtas. Ikaw yung totoong nagmamahal. Lord, turuan mo po kami. Sa bawat araw, makipag-usap po kami sa iyo sa panalangin. Makipag-usap kami na heart-to-heart talk. Totoo talaga sa puso namin, Lord. Sinisiwalat po namin, ibinibigay namin sa iyo yung mga bagay na meron kami sa aming puso. At inilalagay po namin ito sa iyong mga kamay. Salamat po sa iyong pag-ibig at katapatan. Salamat po sa iyong mga pangako na aming mapapanghawakan. Aking dalangin sa umaga po ito, pasiglahin mo po, Lord, ang aming prayer life. Ma-excite kami, Lord. Magkaroon kami, Lord, ng pagkauhaw, ng excitement, na excited kami, Lord, na kausapin ka sa panalangin. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. At patuloy na dalangin ko po, Lord, hubugin mo po kami
Hubugin mo po, Lord, ang aming prayer life. Gaya ng prayer ni David. Gaya ng mga sigla ng kanyang pananalangin. Ilagay mo po ito sa aming puso upang sa bawat araw, Lord, maging masigla ang aming pananalangin po sa iyo. Maraming po salamat sa iyong salita na nagre-remind po sa amin sa umaga po ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless you. Okay, salamat po sa ating pong mensahe na narinig. Ito nung pong tasing offering encouragement, hindi po ang manahapon ni Brother Ray Acosta. Kasunod din po ang pong tagalikom ng handog, Brother Paul Adrian. Narin po tayo sa offering ng encouragement ay magtatagpuan tayo natin po sa aklat ng Lucas sa chapter 6, verse 38. Ang nakasabi doon, magbigay kayo at kayo'y binigyan ng Diyos, gustong taal, sisipin, maapaw pa ang ibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba, siya gagamitin ang panukat sa inyo. Ayan, ay parang kumbaga, tinuturuan naman tayo dyan ng Panginoon na magbigay. Pero siya na rin mabahala magbalik sa atin ng sobra-sobra pa. Yan ang gustong tatal, siklik, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Yan ay, kung ang totoo ang Diyos, hindi naman niya kailangan yung ibinibigay natin sa Kanya. Yan ay ating pasasalamat at yan ay ginagamit natin sa Kanyang sa gawain na inaatang niya sa atin ng katulad niyan sa kailangan ng ating iglesia. So, kapag daw tayo nagbibigay para sa gawain ng Panginoon, siya na po ang bahala na magbigay sa atin. Gustong takal, siksik, bibig, at umaapaw pa ang bibigay sa inyo. Yan lang po. Salamat. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord, sa umaga nito, Panginoon, sa aming pong mga tanggap na biyaya sa iyo, Panginoon. Ito po, gamitin mo po sa inyong banal na iglesia, Panginoon. Siksik-tikik, umaapaw patuloy ng pagkaloob sa bawat sa amin sa mga hindi man po nagkaroon ng pagkakataon magbigay, patuloy mo rin po sinunigay ng biyaya mo mula sa inyo sa pangalan ng Jesus. Salamat po. Ang naman po, 5 piso mula sa puso. Tayo po ay patuloy po natin i-bless ang ating po pagkakumain. Maraming salamat po. Ngayon naman po, ano naman pong pakinggan ang ating pong pinag-dasal. Ano po yung akay ba? 1, 2, going once, going twice. Ito naman pong personal report. Ano po iba? Mga na po ang isa kong report po. Sir na Arna Costa. Para yes,
salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay ang pagpupulit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay Jesus. Sa'yo lamang iaalay Jesus. Sa'yo lamang iaalay Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa aming pong natapos na gawain. Salamat po, Lord, sa iyong salita na nagre-remind po sa amin ng kahalagahan ng patuloy na pananalangin, Lord, ng bawat isa po sa amin. Patuloy mo pong pasiglahin ang aming buhay panalangin at sa bawat araw kausapin ka namin sa pamamagitan ng pananalangin, Panginoon. Lord, dalangin ko po pagpalain mo po ang buhay ng aking mga kapatid, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga pinagkakakitaan, ang kanilang Lord, business, Panginoon. Dumadalangin po ko na patuloy mo po silang pasaganain sa lahat ng bagay at dalangin ko po, Lord, sa iyong pagpapala sa kanila, ay lagay mo naman sa kanilang puso ang katapatan sa pagkakaloob upang, Lord, ibalik ang mga pagpapala, ang pasasalamat ng mga pagpapalang pinagkaloob mo po sa kanila. Maging tapat po ang bawat isa upang mapunan ang anumang pong pangangailangan ng iyong iglesia, sapagkat sa pamamagitan ng aming pagiging tapat ay lalo po po kaming pagpapalain. Lalo pa kaming, Lord, makakatulong sa iba. Dahil ang bukas palad na pagbibigay ang siyang nilalagyan mo po ng pagpapala upang lalo pang magamit, Lord, ang mga bagay na iyong binibigay sa patuloy na pagsusulong ng iyong kaharian dito po sa lupa. Dalangin ko po, Panginoon, samahan mo po ang aking mga kapatid, ingatan ang bawat isa, gabayan, ilayo sa anumang punguri ng kapahamakan, sa anumang karamdaman, ang iyong pagsama, ang iyong proteksyon, ang iyong pagpapalago sa aming pananampalataya, ang patuloy po naming maranasan. At sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas sa ating Panginoong Jesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya, at gayon na rin, ang pakikipisan ng diwang banal, ang siyang sumaating lahat, mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. God bless mo. Sa talang tumatawa, tumanalig na panginoon.
Happy birthday!